idol. So ito na yung continuation ng ginagawa nating back-end, no, for CRUD operation. Currently, natapos na natin yung create table and insert student. Now, magpo-proceed na tayo sa pag-create na methods for read students, update students, and lastly, delete student natin. Now, mag-create lang tayo dito ng read student function, no, or methods, no. Define read students. Ayan. And then, so, call lang natin yung connection ulit, no? Put connection as cur, and then cur dot row factory, no? Is equal to, kailangan pala natin mag-import ng SQLite 3 since ko-convert nga natin into a row, no? SQLite 3 dot row. So, import SQLite 3. So, ayan, ganyan dapat siya. Now, yung susunod natin gagawin dito is, yan, mag-exit tayo ng command, cur.execute. Then, select all from students. And then, fetch all. So, basically, fetch lahat ng magiging result nung natin, no, query. So, ibig sabihin ng select all from student, select lahat ng data na nasa loob ng table students, no. Now, we store lang natin to sa variable data. Now, nire-return natin to as a dictionary. So, dict, then pasa lang natin yung row for row in data. So, ganyan siya. Now, save natin yan. And then, pwede natin i-assume or mag-add pa pala tayo ng mga data. Currently kasi isa pa lang yung data natin dito, no? So, mag-add pa tayo ng 5 data. Yan, 5. Ito ay si Juana de la Cruz. Age niya is 18 for example. Kung man ay 34. For example, si Sarah Flores. Diana de la Cruz 17. For example naman si Suwaker. Ronald McDonald. So, ayun na yung mga sample data natin. And Sarah. Now, insert lang natin itong mga data na to. Yan, inserted na daw. Check natin. Dapat ay na-insert na to. So, refresh lang natin. And kung papansin nyo, nag-insert na yung mga data dito. So, medyo litan, minimize pala natin yung size ng fonts natin kasi medyo hindi ko na rin makita, no? So, ayan. Successful na yung pag-add natin, no? Siguro, i-comment na lang or i-delete na natin to. Itong 4. Tapos, comment natin yung para sa insert. Now, dito, i-train natin gamitin yung read functions na ginawa natin kanina or read method under ng class students. So, ako lang natin yung class students dot read students. And then, magre-return niya ng value. Kailangan natin i-handle yun. So, gawa lang tayo ng variable data. Ayan, i-pass natin yung methods na yun. And then, dito, i-display natin siya. So, para ma-display, pwede tayo mag for loop, no? For x in data, no? Pwede natin i-print yung laman ng data. Ito ay mag-return as a dictionary. Yan, ganyan lang. Now, try natin to i-run.
Sabi meron tayong error, no? So, kulang tayo na, nakalimutan na naman natin yung parentheses. So, let's run again. And kung mapapansin nyo, ang daming lumabas na data, no? So, successful na yung read functionality natin. So, student ID 1, student name, Juan de la Cruz, no? Student course, BSID. So, ganyan siya. So, pwede, print lang natin data. Mali pala yung pagkakaprint natin, kaya medyo magulo, no? Dapat ang ipiprint natin yung X, no? For X in data, print X. Then, run uli natin. Yan, kung papansin nyo, yan, naka data dictionary yung format natin. Kung papansin nyo, may keys and values. So, yung read ay okay na. So, i-comment ko lang din to. And then, ang susunod naman natin gagawin ay yung update, no? So, define update student. Then, mag-pass lang tayo dito ng student name. So, i-copy na lang natin yung kasi meron tayong gawa doon. Ganyan. And then, yung last, kailangan din pala natin ng ID. Now, ipas lang natin to or ipapack natin to sa isang variable data. Tapos, yan, mag-query na tayo with connection ulit. Ayan, huwag natin kalimutan yung open and close parentheses. Kulang pa pala. Asker. And then, execute na tayo, no? And then multiple line tayo. Pasa natin yung data. And then dito date students set natin yung student name, paste lang natin dito. So, ganyan. And then, select natin to para medyo organized. Yan. Tapos dito, ba tayo? Is equal to question mark. No? Ting lalagay natin dyan. Tapos lagay rin natin ito sa baba. Ganyan. And then, dito, mag-where tayo. Where student ID is equal to question mark. So, ganyan yung natin, no? Command. Then, mag-show lang tayo ng logs, no? F-string tayo, no? Sabihin natin student ID equals as ID has been updated. Yun yung logs natin. Dito rin pala mag-ano rin tayo ng logs. Yan. So, I think yung update natin ay working na. So, try natin mag-update ng data. So, tulad ng nila natin, students.update student. And then, dito kailangan natin mag-pass ng parameter. Sa pag-update ng data, no, kailangan alam natin kung ano yung keys nila or yung primary key. So, for example, si Juan de la Cruz, gagawin natin dyan Michael yan. So, ang gagawin mo lang, so, update mo dyan, and then, student name, student course niya, for example, BSID pa rin. Okay, i-edit natin yan. Student age niya, for example,
30 na pala siya or 25, no? Yung email niya, john@gmail.com, example. Tapos, ito ang mahalaga, no? Since yung ID ni Juan de la Cruz ay 1, dapat 1 yung isa-select natin, no? So, ayan, goods na siya. Ngayon, save lang natin, no? O, meron tayong warning. Ito, may kulang tayo dito ng column. Ayan. So, let's run. So, meron daw tayong syntax error yung where student ID. So, ito walang comma. Ganyan siya. Run ulit. And, ayan, sabi, student ID number 1 has been updated. Now, check natin yung nasa database natin. So, sabi nga natin kanina, no, ano ba yung pinalit natin doon? John Michael, no? So, yung number 1, magiging John Michael na yan. So, i-refresh natin. Kung mapapansin nyo, nag-update na yung data natin. And yung update function or method natin ay working naman. Now, tatry naman natin yung delete, no? Wala tayo ng delete. Paano tayo mag-delete dito? So, define delete student. So, pag mag-delete, ID lang naman yung kailangan dyan, no? And then, with connection ulit tayo. Natin kalimutan open close parenthesis as cur. Then, cur.execute. Then, delete from student. So, where ID is equal to ID. No? Nakalimutan natin yung quotation. Like, ayan, quotation. So, ganyan siya. Ito ay gawin natin question mark, comma tayo isa. Tapos, ID, comma. Then, print fstring student ID equals, then, pas na yung ID. So, has been deleted. So, ayan, working na yung delete function natin. Now, for example, i-delete natin tong data na merong ID number 1. So, i-delete natin yun. So, basically, access natin yung students.delete student and ipas natin yung ID niya, which is number 1. Now, pag nira natin to, expected natin na mawawala na tong John Michael. So, let's run. And then, meron tayong error dito, no? No such column ID. Kasi wala naman tayong column ID. Ito ay student ID. Yan, let's run again. And, ayan, sabi, student ID equals 1 has been deleted. So, pag chinek natin sa database, no, and refresh natin, wala na yung number 1 na si John Michael. So, ayun lang yung sa part ng backend natin. So, successfully na tayo nakapag-create ng backend na merong CRUD operation. So, ayun lang. Yung susunod na video natin is turo ko na paano natin to integrate as a application programming interface or API.